Magandang hapon po. Isang pulis sa Quezon ang nahuli kam na nanggulo sa isang tindahan. Ang nakainom na pulis ilang beses nagbanta at nagpaputok ng baril. Nakatutok si Jamie Santos. Alas 2 ng madaling araw kahapon, nakuna ng CCTV na nagsisigaw ang lalaking ito sa labas ng isang tindahan sa Lucena City. Tila may hinahanap siya. Asan yung kasama mo? May hawak siyang baril at itinutok sa mga tao sa loob ng tindahan. Asan yung kasama nung tumira sa akin? Umalis na po, nandun nagpunta. Ilang beses din siyang nagbanta. Papatayin kita. Alam mo nakaload na itong baril ko? Hindi ko kaya ang patayin ko. Pinagsisipa niya rin ang harapan ng tindahan. Diba yung doon na yun? Nandun yung babae lang nandyan, pero wala po yung lalaki dito nag-ano sa inyo. Hanggang sa paputukin ng lalaki ang baril. Ang nasa loob ng tindahan, ikinandado ang harang na grill sa tumakbo papasok. Base sa investigasyon, kinilala ang lalaking nagwala na si Patrolman Rodolfo Avila Maglang-Awa, pulis na nakadestino sa Lopez, Quezon. Lasing daw ito at bumibili ng yelo noong una. Pero isang lalaki raw ang dumating para bumili ng segarilyo at biglang tinutukan ng baril ng pulis. 2 customer pa raw ang dumating at pinagbantaan din ng pulis. Kaya pinapasok sila ng may-ari ng tindahan sa loob. Sila ang nakitang kausap ng pulis sa kuha ng CCTV. Ang pulis isinuko ng kanyang kapatid sa presinto. Nakuha sa kanya ang ginamit niyang baril. Inireklamo siya ng mga biktima ng tangkang pagpatay, panunutok ng baril, pananakit at pagpapaputok ng kanyang service firearm. Tiniyak ni Police Colonel Romulo Albacea, Quezon Provincial Police Director, na mahaharap sa kasong kriminal at administratibo ang pulis, na dokumentado raw ang ginawa sa CCTV at mga pahayag ng mga testigo. Sa pahayag na pinadala sa GMA Integrated News ni PNP spokesperson Police General Jean Fajardo, sinabi niyang kakasuhan ng pulis ng grave misconduct at iba pang kaukulang paglabag na may parusang pagpapaalis sa serbisyo. Bukod pa ito sa isinampang kasong kriminal. Sinusubukan pang kunan ng pahayag si Maglang-Awa na nakapiit ngayon sa Lucena Custodial Facility. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Inimbestigahan ngayon ang kaso ng pagpatay sa isang enforcer ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Sinisilip kung may kinalaman ang trabaho niya bilang enforcer sa EDSA busway. Nakatutok si Jonathan Andal. Siya si Hervin Cabanban, traffic enforcer ng SAIC o Special Action and Intelligence Committee for Transportation. Natuldukan ang kanyang pagsiserbisyo ng pagbabarilin sa kanyang bahay sa General Trias, Cavite. Batay sa investigasyon, pasado alas 2 ng madaling araw kahapon nang pasukin ng mga di patukoy na salarin ng kanyang bahay. Pagkatapos barilin si Cabanban, tumakas sa mga salarin sakay ng van. Saan mga tama, sir? Agad na nasuwi si Cabanban sa tinamo niyang mga tama ng bala sa leeg, pisngi at mata. Kanina nakiramay sa burol ni Cabanban si Assistant Secretary for Special Action and Intelligence Committee for Transportation, Jose F. Lim. Sa isang pahayag, mariing kinondena ni Lim ang anyay walang saysay na pagpatay kay Cabanban. Pangako ni Lim, gagawin nila ang lahat para mapanagot ang nasa likod ng krimen. Tiniyak din ni Transportation Secretary Vince Dizon na hahabulin ng sino mang pumaslang sa enforcer. Ani ay pinag-utos na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mabilisang pagresolba sa krimen. Nakikipagtulungan na raw ang DOTR sa PNP para sa investigasyon. Iniimbestigahan pa kung may kinalaman sa trabaho ang pagpatay kay Cabanban na isa sa mga enforcer sa EDSA busway. Ayoko munang pangunahan yung investigasyon, no? Pero alam niyo naman ho, no? Laging may risk sa buhay ng mga enforcers natin dahil sa trabaho nila. Pero hindi pa po natin alam kung ano ang dahilan nitong pagpatay sa kanya. Agad naman daw nilang tinulungan ang pamilya ni Cabanban at tiniyak ang kanilang kaligtasan. Tumangging magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Walang kahina-hinalang nakuha sa Taal Lake ngayong araw ang mga diver na naghahanap sa mga nawawalang sabongero. Inilabas naman ng Philippine Coast Guard ang underwater video ng pagsisid nila sa lawa. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Bon Aquino. Bon.
Ivan, sa unang pagkakataon, ipinakita ng Philippine Coast Guard ang isa sa kanilang underwater video ng kanilang search and retrieval operation para sa mga nawawalang sabongero na umano'y itinapon dito sa Taal Lake. Sa drone at underwater footages na kuha kahapon ng Philippine Coast Guard, makikita kung gaano kalabo ang tubig na sinisisid ng mga technical divers sa ilalim ng Taal Lake. Merong mga talagang sucks doon sa bottom, probably from feeds, no? Pero yun yung iniisa-isa na check natin, yung mga laman, kinakapa ng ating mga divers para to really help. Ganito rin daw kalabo ang tubig sa kanilang diving operations ngayong araw. Pero kumpara noong mga nakarang araw, wala silang nakuhang suspicious objects. Nag-move tayo ng northeast, no? 10 meters northeast using the jack stay search method na tinatawag, which is a straight line then going back. Initially dun sa area na yon, negative yung nakuha natin, so we will be adjusting to another part, no? We will move again. So hanggat makover natin yung buong kumbaga circumference ng buong search area natin. Sabi ng PCG, lubhang mapanganib para sa mga technical divers ang pagsisid sa ilalim ng lawa dahil malabo at maburak ito. Masusi po ang ginagamit nating mga search pattern and search strategy. Talaga, we always wanted to maximize na bawat baba po ng ating mga divers ay meron po tayong makikita as much as possible. Kasi, again, we are compromising the lives of our divers here. May hyperbaric doctor na tumitingin sa mga diver bago at pagkatapos nilang mag-dive. Dahil buhay ang nakataya sa bawat diving operation, naway mawala na nila mga espekulasyon ng tanim sako o tanim buto. That's normal, no? We cannot, sabi nga lang, we cannot please everyone. Basta kami yung inyong Philippine Coast Guard, katuwang yung Philippine National Police and the Department of Justice. Tuloy-tuloy lang namin gagawin yung aming trabaho professionally, diligently and properly as much as possible until such time that matapos namin yung area na i-search. Dismayado naman ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa ginagawang recovery. Apparently, based on the picture, sinabog nila yung contents, nilipat sa ibang sako. And, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi yung contents, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Dapat anya may forensic doctor din sa lugar. Welcome naman sa PCG ang mga ekspertong gustong tumulong. Pero paliwanag ng PCG, kapag may nakapa sa ilalim, ini-inform muna nila ang DOJ at SOCO kaugnay nito at kapag may go signal na, tsaka lang nila iaangat ang object. Agad din nila itong ito-turn over sa SOCO para matiyak na masusunod ang chain of custody ng mga ebidensya at walang malabag na lehitimong proseso. Ang NBI Forensic and Scientific Service sinabing wala pa silang natatanggap na sample mula sa mga na-recover sa Taal Lake. Oras na matukoy na buto ng tao nga ang mga nakita. Saka lang daw maaaring magsagawa ng DNA test sa mga buhay na kaanak ng mga missing sabongero. Ivan, kinumpirma naman ng PCG na darating na rito sa Taal Lake bukas yung kanilang remotely operated vehicle o ROV. Malaki yung maitutulong nito, Ivan, dahil may kapasidad ito na makita yung ilalim ng lawa ng hanggang 1,000 feet. At kapag may nakita raw itong suspicious object, ay dito na nila pwedeng pababain yung kanilang mga divers. Ivan? Maraming salamat, Bon Aquino. Naaresto na ang ika-4 na suspect sa pagpaslang sa isang babaeng estudyante sa Tagum City, Davao del Norte. Susi, sa pagkakakilanlan ng mga suspect ang kuha ng CCTV ng kapitbahay ng biktima kung saan sila nahagip. Nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV. Nagtapos bilang third honorable mention noong senior high school sa Ateneo de Davao University ang 19 na taong gulang na si Sofia. Papasok na dapat siya sa University of the Philippines, Diliman. Pero ang kanyang sanay maliwanag na kinabukasan, nagtapos sa karumal-dumal na pagpaslang sa kanya. Natagpo ang patay si Sofia sa loob ng kanyang kwarto sa Tagum City nitong Miyerkules na may 38 saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan.
Bumuhos ang pakikiramay ng mga kakilala at kaibigan ni Sofia at kanilang pamilya. Naaresto sa Davao City ang ika-4 na suspect. Nakuha sa kanya ang isang baril na walang kaukulang dokumento. Na-inquest na ang 3 unang naaresto na pawang mga minor de edad. Nakilala ang mga suspect nang makita sila sa CCTV ng kapitbahay ng biktima na pabalik-balik sa harap ng bahay, isang araw bago ginawa ang karumal-dumal na krimen. Hindi na nagbigay ng pahayag ang mga magulang ng biktima. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Orgil Relator, nakatutok 24 oras. Sa Setyembre na ang muling pagsalang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Maayos ang kanyang lagay ayon sa kanyang lead defense counsel. Nanindigan din siyang hindi saklaw ng ICC ang dating Pangulo at hiniling na agad siyang palayain. Narito ang aking report. Mahigit 2 buwan bagong confirmation hearing ng Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa September 23. Patuloy na naninindigan ang kanyang defense team na walang jurisdiksyon ng ICC sa dating Pangulo. Kaya raw dapat hindi magpatuloy ang paglilitis ng Pangulo at dapat siyang palayain. Pero patuloy raw ang defense team sa pagsuri sa libu-libong dokumento na mga ebidensyang isinumite ng prosekusyon. Kabilang dito ang listahan ng mga tatayong saksi laban sa dating Pangulo. What I can tell you that as far as the defense is concerned, there are no great surprises here. Kung ang prosekusyon handa na magpresenta ng mga testigo laban sa dating Pangulo, balak kaya itong tapatan ng depensa? Obviously, as defense counsel, you wouldn't want to disclose your own evidence to the prosecution. Keep your cards close to your chest. So it would be a mistake to fly any witness to The Hague. I won't be calling any witnesses at the present moment in time, and I don't think that the family has any intention to do that either. In good spirits kung ilarawan ni Kaufman ang kondisyon ng dating Pangulo. Pero hindi rin naman daw ibig sabihin wala siyang iniinda. Kamakailan kumalat ang litrato umano ni Duterte na nakaratay raw, bagay na pinabulaanan na ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Publishing health bulletins concerning an ICC suspect is not considered appropriate. It's an invasion of medical privacy. What I can say is that the former president will have to be brought before the court at some stage in the near future, and then the whole world will see the condition that he's currently in. Tumanggi naman magkomento ang tagapagsalita ng ICC sa kondisyon ni Duterte, pero tiniyak nilang ginagawa nilang lahat para matiyak ang kalusugan ng mga nasa detention center. Bukas naman ang kampo ng depensa sa resolusyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano na nananawagang i-house arrest na lang si Duterte. It's every Filipino's right to be tried in front of a Filipino court, in front of a Filipino judge, and to be prosecuted by a Filipino accuser/prosecutor. Sagot naman ni Kaufman sa hirit ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat galingan pa ng defense team ni Duterte ang kanilang strategiya. Well, I'd kindly thank Claire Castro not to interfere with the job that I'm doing, just as much I wouldn't interfere with the job that she's doing, but she seems to have a rather unhealthy obsession with me. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Castro at ang prosecution panel kaugnay sa mga sinabi ni Kaufman. Hindi po bababa sa 15 pamilya ang nasunugan sa Makati City. Problema sa kuryente ang hiningalan tiyan ng sunog. Nakatutok si EJ Gomez. Sumisigaw at umiiyak ang ilang residenteng ginising ng nagangalit na apoy sa 2 palapag na paupahang bahay sa Barangay Bangkal, Makati City, pasado alas 12:30 ng madaling araw kanina. Agad itinaas sa unang alarma ang sunog. Posible raw mitsa ng apoy ang kuryente ayon sa ilang residente. Yung apo ko hindi pa siya tulog, naggagawa ng assignment. Tapos sinila niya ako, nay, sunog. Pagtingin ko sa bintana, nag-i-spark na po, na ang dami ng tumatakbo. Sigaw ako ng sigaw na, Lord, wag naman lahat. Kasi, siyempre, mahirap magpundar ngayon. Magsisimula ka na naman, diba? May sumigaw po na sunog-sunog. Tumakbo na po kami, ma'am. Dala namin yung bata. Mainit na rin po. Mapatakan pa po yung asawa ko sa baraso ng apoy doon. Naging pahirapan sa marami ang paglabas sa compound. May ilang residente ang halos walang naisalba, kundi ang mahahalagang dokumento. Naiwan pa yung cellphone doon. Biglang bumagsak yung malaking kahoy po doon sa taas. Inano ko ng asawa ko na palabas. Kung walang asawa ko, sunog kami talaga. Ayon sa Bureau of Fire Protection of BFP, gawa sa light materials ang mga bahay kaya mabilis na lumaki ang sunog. Nagsimula daw to sa second floor. Tapos para madali natin maapula, kaya dinirekta na natin dito sa bubong, umakyat. Kasi diyan naman nakikita yung apoy na lumalabas.
Sa tala ng BFP, nasa 15 pamilya o humigit kumulang 45 individual ang apektado ng sunog. Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan. Tinatayang aabot sa 300,000 piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Tuluyang naapula ang apoy mag-aalauna-30 ng madaling araw. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. 3 patay ng salpukin ng SUV ang isang bahay sa Sorsogon. Narito ang report. Pahirapan ang pagkuha ng mga rescuers sa mag-asawang pumailalim sa isang SUV na sumalpok sa kanilang bahay sa Castilla, Sorsogon. Ayon sa MDRRMO Castilla, hindi nakaligtas sa aksidenteng dalawa pero nasagip ang naulila nilang anak na 2 taong gulang. Sugatan ng bata. Natutulog daw noon ang mag-anak ng dumiretsyong SUV sa kanilang bahay. Batay sa investigasyon, galing Maynila ang SUV na patungong South Cotabato nang mawalan umano ng kontrol. Nauna nang inararo ng SUV ang isang lalaki na nakatayo noon sa labas ng bahay. Nasawi rin ang biktima. 3 sakay ng SUV. Hawak ng pulisya ang driver. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng insidente. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima at SUV driver. Sa Lawag City, Ilocos Norte, patay ang isang lalaki matapos matabunan ng lupa mula sa hinuhukay niyang balon. Ayon sa CDRRMO, mahigit 12 talampakan ang lalim ng ginagawang balon. Kasunod ng mga pagulan, biglang lumambot at gumuho ang tambak ng lupa na tumabon sa biktima. Gumamit pa ng backhoe para sa search and retrieval operation. Nangako ng tulong sa pamilya ng biktima ang kapitbahay na nagpahukay ng balon. Napuno ng tili at kilig ang fan meet ni South Korean actor Park Seo-joon kasama ang kanyang Pinoy fans. Nag-share din si Oppa ng ilang health tips. Makichika tayo kay Athena Imperial. Nagpakilig muli ng Filipino fans ang South Korean actor na si Park Seo-joon. Nasa Pilipinas si Seo-joon para sa kanyang ine-endorsong brand and advocacy. Sa fan meet niya kagabi, the crowd went wild nang lumabas siya sa stage. Pati ang It's Showtime host na si Ann Curtis, hindi na itago ang kilig sa kanyang introduction kay Seo-joon. 안녕하세요. 이름이 난입니다. And you know what? The Philippines and the Filipinos adore you so much. Ilang fans din ang nabigyan ng pagkakataong makausap ang Korean star. I hope I'm not wrong, but you're so mushy, so young. And I love you so much. I can die tonight. Your Itaewon class gave us hope that despite that you fall 7 times, you can get up 8 times. I love you! Bago ang fan meet, nagkaroon din ng press con si Seo-joon kung saan nagbahagi siya ng health tips. Importante raw na pagtuunan ng pansin ng mental health. Pero para ma-achieve yan, kailangan ding maging healthy ang katawan. Ang kanyang workout routine, 그것도 너무 강렬했던 것 같고 I start off by stretching for 30 minutes, then I would do my weight training for around 30 to 40 minutes, and after that, I try my best to run for 5 kilometers. Stretching for 30 minutes is kind of long, isn't it? Is that why you're so long and lean? pero para sa mga magsisimula pa lang o struggling sa kanilang fitness journey, payo ni Seo-joon, 시작해 봐라. 생각하지 말고 그냥 You just have to start. Just start moving. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Nag-viral kamakailan ang larawan ng isang pet dog na inasikaso sa diaper changing station na para sa mga sanggol. Pananaw rito ng isang animal welfare advocate, dapat may malino na boundary pagdating sa mga fur baby. Yan ang tinutukan ni Nico Wahe. Magdadalawang taon ng kasal sina Dane at Richelle. Lagi silang tinatanong kung kailan daw ba sila magkaka-baby. Pero for now, happy raw sila sa kanilang fur babies na sina Almond, Malos, and Coffee. Kami napag-usapan naman na namin na unahin muna yung stability namin bilang mag-asawa. Siyempre, pag nagka-baby ka pa, diapers, milk, siyempre, yung vaccinations pa nila and everything. It's not yet now. It's not yet time.
Hindi pa lang ngayon, pero hopefully in the future we might not know din naman when, but Darating tayo dyan. yeah, it's in the pipeline. Tingin kasi nila, mas maliit daw ang gastos kumpara kung magkakababy sa ngayon. Di ba yung sa dogs, yearly lang naman yung mga vaccines nila, tapos sa babies kasi parang mas marami, parang monthly. Ayon sa Commission on Population and Development, economic reasons ang madalas dahilan ngayon ng mga mag-asawa. Kaya hindi muna nag-aanak at mga pet muna ang inaalagaan. Bagamat welcome ang mga fur baby sa public spaces, dapat ay may boundaries pa rin daw. Kamakailan, nag-viral ang mga litratong ito ng asong ipinatong sa baby diaper changing table sa loob ng female restroom ng isang mall. Naroon din sa loob ang fur dad. Ayon sa nag-post ng mga litrato, 2021 pa ito nakunan. Pero kamakailan lang ito ipinost dahil napapag-usapan ng irresponsible pet owners. Maraming netizens ang nabahala at nagsabing unhygienic ang ginawa ng mga nasa litrato. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, dapat tandaan na kahit tinatrato silang baby, hindi pa rin natin sigurado ang ugali ng mga fur baby. We respect all pet owners and how much they love their pets. But there's always what we call as boundaries. Ibang usapan din daw ang mga sakit na pwedeng makuha ng mga baby na ihihiga sa diaper changing station kung ginamit din ito ng mga alagang hayop. Like for example, baka may tick and flea yung aso, may mga skin disease yan, and then the next baby na ilalagay doon na naging na allergy or na nakagat nung tick or nung flea na yan ay magkaroon ng sakit yung tao, no? That facilities for a baby, a human baby. Sa huli, respeto sa isa't isa naman daw palagi ang dapat mangibabaw. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Rumaragas ang baha ang sumalubong sa mga mamimili sa isang palengke sa Barangay Kugman sa Cagayan de Oro. Abot tuhod ang baha rito dahil sa naranasang lakas ng buhos ng ulan. Binaha ang lugar dahil sa lakas ng buhos ng ulan. At halos mag-zero visibility naman kanina sa SLEX matapos makaranas ng malakas na pag-ulan. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng Pag-asa ang mga cloud cluster na namataan sa silangan ng Mindanao. Southwest monsoon o habagat ang patuloy na nagpapaulan sa buong bansa. At sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible namang makaranas bukas ng light to intense rains sa hilagang bahagi ng Luzon, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region at Mimaropa. May chance rin ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao pagdating ng hapon. Posible ring ulanin ang Metro Manila. Pinaghahandaan ng NAPOLCOM ang pagsasampa bukas ng reklamo ni Dondon Patidongan laban sa mga idinadawit na pulis sa pagkawala ng mga sabongero. Sabi ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan, mahalaga ang paghahain ng affidavit ni Patidongan dahil ito anya magsisimula ng proseso ng pagdinig sa mga testimonya at ebidensya kaugnay sa umano'y pagkakasangkot ng mga pulis sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon sa NAPOLCOM, wala raw silang sisinuhin. Matagal na raw ang 4 na taong hinintay ng mga pamilya at nais daw ng NAPOLCOM na agaran ng maresolba ang kaso. Handa raw sila makipagtulungan at gamitin ang mga makakalap nilang ebidensya para sa reklamong isasampa sa Department of Justice. We will have to hear this case. We will investigate. We will do the hearing, the proper process for the case of Totoy within 60 days. So mula bukas, kung kailan niya ipa-file yun. Nahuli ka ang isang bus driver na naglalaro sa cellphone habang nagmamaneho. Nakunan po yan ng isang pasahero sa bus na biyaheng Cavite. Ayon sa uploader, nakaupo siya sa harap ng bus nang mapansing ginagamit ng driver ang kanyang cellphone. Noong una, hindi raw niya tiyak kung anong ginagawa ng driver, pero kalaunan, nakita niyang may nilalaro ito sa cellphone na mukha raw online gambling. Natakot daw ang pasahero lalo't ilang beses daw nawala sa linya ang bus at hindi agad nakapagpreno ang driver kapag may sasakyan sa harap. Kalaunan, sinita rin ng pasahero ang bus driver kaya tumigil din ito. Nakarating na raw sa LTFRB ang nasabing video. Natagpo ang nakalibing sa isang construction site sa Cavite ang motorcycle taxi rider na mahigit 2 linggong nawawala. Tinitingnan person of interest ang lalaki na huling nakitang angkas niya na dati palang kinakasama ng live-in partner ng biktima. Nakatutok si Jonathan Andal, exclusive.
Ang mahigit 2 linggong paghahanap ng pamilya kay JJ Caluza, 31 anyos, na motorcycle taxi rider mula Santa Maria, Bulacan, na uwi sa matinding gulat at pighati. Natagpuan siyang nakabaon sa lupa sa isang construction site sa General Mariano Alvarez, Cavite. Noon po inanunaso ko, 12 po saksak niya. 4 daw po dito sa may baga, tapos 8 daw po sa likod. Talagang ginawa na po nilang hayop yung anak ko. Kasi pati po yung mga ganyan-ganyan niya, pati yung ganito niya, parang nahiwa na. Madaling araw ng June 24, huling nakitang buhay si JJ. May angkas siyang lalaki sa 13 Martires City papuntang Dasmariñas City. Primary person of interest ng pulisya ang lalaking angkas na foreman sa construction site kung saan ibinaon ang biktima. Napakasakit ng ginawa mo. Ano ko sobrang bait. Napakabait ng anak ko na yan. Bakit mo ginawa? Bakit mo ginawa sa anak ko to? Bakit? Siya rin ang dating kinakasama ng live-in partner ngayon ni JJ na si Grace. Selos ang motibong nasisilip sa investigasyon. Kwento ni Grace, 3 araw bago nawala si JJ, pinuwersa raw siyang dalhin ng dating partner papuntang Naik. Binantaan niya po si JJ na papatayin kung hindi daw ako sumama. Kaya sumama na po ako. Wala po akong pagmamahal doon sa lalaking yun eh. Yung suntesto lang po talaga niyang pera yung inaano ko. Kasi may anak din po kami noon. Maayos daw silang nagsamang 3 sa iisang bubong ng 3 araw. Hanggang nitong June 24, alas 3:30 ng madaling araw, nagpahatid daw ang person of interest kay JJ mula Naik papuntang trabaho nito sa Dasmariñas. Pero hindi na nakauwi si JJ. Natunton si JJ nang lumabas sa GPS ng kanyang motorsiklo ang huling lokasyon nito na isang construction site sa General Mariano Alvarez. Naghinala ang mga pulis pagdating doon. Bukod kasi sa nagtakbuhan daw ang mga nadatnan nilang trabahador, nakita rin sa GPS ng backhoe sa construction site na noong June 24 kung kailan nawala si JJ, gumalaw ang backhoe ng mas maaga kumpara sa regular na oras ng kanilang trabaho. Sa permiso ng construction company, nahukay ng mga pulis ang labi ni JJ pero hindi na nakita ang motorsiklo nito. More than 2 ang nakikita namin na person of interest. Actually, marami po kaming nakausap dyan. Yung nga lang, iisa ang sinasabi na hindi nila kilala, hindi nila alam. 1 linggo lang sila na nakatira doon. Hindi lang po isang gumawa nun eh. Tiyak po ako kasama yung mga pinsan niya doon eh. Nasabi na niya po yun eh, na ano yun niya eh. Baka pagtulungan nila yun si JJ eh. Pag hindi ko pa doon tinigilan yun eh. Sobrang sakit ginawa nila sa tao. Nagtiwala po yun eh. Sana po mahanap na siya. At sino man po ang kasama niya. Gusto ko pa mabigyan ng hustisya yung anak ko namatay. Nananawagan din ang pamilya ng tulong pinansyal, pambayad sa punerarya at sa pagpapalibing kay JJ. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Sabay-sabay na nagsagawa ng siren salute ang Philippine Navy, Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa buong bansa. Para po yan sa pagunita sa ika-9 na anibersaryo ng arbitral victory ng Pilipinas kaugnay sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, patuloy na kinikilala ng Pilipinas ang arbitral ruling na ito sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kaalaman ng publiko tungkol sa mga karapatan sa dagat at iba pang obligasyon sa ilalim ng UNCLOS. At patuloy na pakikipagalyansa sa mga bansang suportado ang pagpapairal ng rule of law. Kasabay naman ang paggunita sa arbitral ruling kahapon, 2 warship ng China ang namataan sa tubig na Occidental Mindoro malapit sa Cabra Island. Ayon sa PCG, nagsagawa sila ng radio challenge. At ang sumagot, ang kasama nitong China Coast Guard vessel. Bistado ng mga otoridad ang nakunang dogfight o sabong ng mga aso sa Tarlac. Agad po nagsagawa ng operasyon ng CIDG, PAOK at Animal Welfare Investigation Project. Inaresto ang isang alias Akira na nagsasagawa ng mga illegal dogfight. Napag-alamang ipinopost ito online ni alias Akira para magbenta ng mga aso na sadyang bred and trained para sa dogfighting. Nasagip ng mga otoridad ang ilang mga aso na itinurn over na sa Animal Welfare Investigation Project para ipasuri. Aliw ang netizen sa mga viral throwback singing video ni PBB celebrity Cola Big Winner Mika Salamanca. Nakisali sa trend ang ilang housemates, pati na rin si Mika. Makichika tayo kay Athena Imperial.
Gotta keep trying. Hindi lang over sa padahon effect. Over din sa paglipsync si Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Big Winner Mika Salamanca sa ilan sa kanyang nag-viral na lumang singing video. Pati ang PBB Second Big Placers duo na Rawi o ang duo ni Will Ashley at Ralph De Leon hindi nakapagpigil. Gotta keep my head high. Ang isa pa sa mga nag-viral na singing video ni Mika Liit, hindi nakaligtas sa ibang housemates. Si Will, kumpletong-kumpleto, with actions pa. Di ko inisip na mawawala ka pa. Feel na feel at may papikit effect pa ang singer at kapwa housemate na si Clarice de Guzman. Na mawawala ka pa. Hopping on the trend din sina Esnir at Bianca De Vera na nag-duet pa. Na mawawala ka pa. Ako'y habang buhay. Pero ang star of the show, binigyan ang netizens ng updated version ng kanyang song cover. Sino nga ba siya sa puso mo? Biro ni Mika sa kanyang IG broadcast channel, nagpaplano siya ng album this year kung nakabuo na ang netizens ng album na puno ng mga throwback singing video niya. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Nananawagan kay Pangulong Bongbong Marcos ang Filipino community sa New York na makipagnegosasyon kay US President Donald Trump kaugnay sa dagdag buwis at taripa. Naisagilang PhilAm politician at negosyante roon na kung maaari, exempt ang Pilipinas sa 1% na buwis sa mga remittance at 20% na taripa sa mga produkto ng Pilipinas na inaangkat ng Amerika. Pasakit daw ito sa mga Pinoy na nagpapadala ng pera sa Pilipinas at posibleng ikalugi ng ilang maliliit na negosyo. Malaki raw ang epekto nito sa ekonomiya ng Pilipinas. Inaasahan makikipag-usap si Pangulong Marcos kay Trump sa official visit niya sa Washington, D.C. bagong kanyang State of the Nation address. Naunang sinabi ng Department of Finance na 20% ng mga Pinoy sa Amerika ang tatamaan ng planong remittance tax. Namataan sa kagubatan sa Ormoc City, Leyte ang mailap na Philippine Warty Pig o baboy ramo. Animoy nagpo-post ang biik sa videong kuha ng bantay gubat noong nakaraang buwan. Endemic o dito lang po sa Pilipinas matatagpuan ang Philippine Warty Pig na vulnerable na ayon sa International Union for Conservation of Nature dahil mababa na ang populasyon. At kapag hindi dumami, nanganganib itong maging endangered. Dati nang babala ng DNR kung makakita ng Philippine Warty Pig, huwag po itong lapitan dahil umaatake ito para protektahan ang kanilang teritoryo. Samot-saring makukulay na performance at presentation ng nagbigay kinang sa Beyond 75 the GMA Anniversary Special. Ang ilang highlights sa chika ni Athena Imperial. Shining and the extraordinary ang all-out performances ng mga Kapuso stars sa Beyond 75, the GMA Anniversary Special. Isa sa highlights ng program ang playful at modern rendition ni Alden Richards at Michael V ng SB19 hit song na Dungka. Nang harana naman si Dingdong Dantes kasama ang bandang Ben and Ben. Pasabog naman ang song and dance performance ng past and present generations ng mga sangre. Sa pag-awit ni na Aisal Santos at Christian Bautista, kinilala ang mga mamamahayag ng GMA Integrated News and GMA Public Affairs. Binigyang pugay din ang ilang pumanaw na icon sa mundo ng showbiz at news industry. Nag-ala Lady Gaga at Bruno Mars naman sina Julian San Jose at Sam Concepcion sa kanilang powerful duet. Di rin nagpahuli ang PBB Celebrity Collab Edition housemates with their live and virtual performance. Sa pagdiriwang ng Diamond Anniversary ng Kapuso Network, inalala ni GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon ang humble beginnings ng GMA. From the very beginning, we were fearless. And that spirit still lives in everything we do. Our rise as the country's most trusted and most awarded network wasn't easy. But it was based on solid foundation, built by journalists,
editors, storytellers, dreamers, believers, and a nation that never stop tuning in. Nagpasalamat si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. sa mga bumubuo ng network, gayon din sa mga naging bahagi ng 75 years journey ng GMA. GMA is where we all belong. We have laughed, cried, learned, and grown together. We were there to celebrate our country's triumphs over adversaries and threats. As we look beyond 75, we venture into a new frontier while embracing a future of even greater challenges with hearts full of gratitude and optimism in the pursuit of the same excellence that has brought us to this remarkable evening together. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. At yan po ang mga balita ngayong weekend para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Pia Arcangel. Ako po si Ivan Mayrina mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.